Ang mahinang batang ito ay may kakayahang mag-level up, kaya siya ang naging pinakamalakas na may pinakamataas na stats, si Jinwoo na isang tipikal na pangit at nakakasuklam na bida na walang direksyon sa buhay. Umalis ang kanyang ama para bumili ng gatas at ang kanyang ina ay nasa coma. Iniwan siya bilang isang walang silbi at dukhang lalaki na kailangang pakainin ang kanyang nakababatang kapatid, gamit ang kanyang kakayahan bilang isang A-rank na hunter. At sa pagpapatuloy ng ating recap, sa isang gusali ay nagkaroon ng pagdududa ang kapatid ni Dong sa pangyayari, at doon si Chief Wu ng Hunters Association ay tumanggap ng ulat tungkol sa insidente na naganap sa C-rank dungeon, kung saan 6 sa mga C-rank hunters ay namatay sa labanan. Subalit ang mga nakaligtas ay mga D at E-rank hunters. Inakala ni Chief Wu na marahil tumakas ang mga mababang ranggo na mga hunters nang lumala ang sitwasyon, ngunit naitama siya nang malaman niyang nagawa nilang talunin ang dungeon boss ng mag-isa. Parang nakakatawa ito, ngunit pinaniniwalaan nilang ang D-rank na hunter na si Jinwoo ang tumalo sa boss salamat sa kanyang high-level equipment. Nainip si Wu at sinabihan ang kanyang kausap na dumiretso na sa punto kung mayroon siyang hinala tungkol sa sitwasyon. Subalit hindi iyon ang kaso at naging interesado lang siya dahil ang isa pang hunter na nakaligtas ay si Jinwoo, ang lalaking parehong nakaligtas sa double dungeon na maaaring pagkakataon lang kaso noong huli silang mag-check ay natiyak nila na mahina pa rin siya, kaya maaaring may kakaibang nangyari. May isa pang balita na nakakabahala. Dahil isa sa mga S-rank hunters na namatay ay si Dong at di naman siya mahalaga sa kahit anong paraan, ngunit ang kapatid niya ay si Dong Yu kaya maaaring may problema sila sa pangyayari. Samantala si Jinwoo ay kakauwi lang sa bahay at sinalubong ng kanyang mahusay na kapatid na babae. Nasasabik siya dahil nag-uwi siya ng fried chicken kaso tinanong siya kung may nangyari bang espesyal sa kanya dahil bihira siyang bumili ng ganitong bagay. Hindi niya masasabing maganda ang nangyari sa kanya. Ngunit nagawa niyang makapag-ipon ng sapat na pera para sa hospital bills ng kanilang ina, kaya nais niyang magbahagi ng kasiyahan kasama siya. Habang kumakain, tinanong siya ni Gia tungkol sa raid na pinuntahan niya noong huli, dahil malinaw na malaki ang kanyang kinita ngunit wala siyang mga karaniwang sugat mula sa pag-raid sa dungeon. Natutuwa siya na nakakuha siya ng bayad nang hindi napupunta sa ospital sa pagkakataong ito, ngunit ang kanyang tanong ay nagpadala sa kanya sa isang buong pagsusuri sa sarili at mahinahon niyang naalala na madali niyang napatay ang mga iyon nang walang hirap, at hindi naman niya partikular na kinamumuhian ang mga ito o anuman. Ginagawa lang niya ang kailangan niyang gawin para mabuhay at bumalik sa kasalukuyan si Jinwoo mula sa kanyang malalim na pag-iisip nang tanungin siya ni Gia kung maayos lang ba siya, kaya sinabi niya sa kanya na iniisip niya lang ang Holy Roman Empire na tulad ng ginagawa ng lahat ng lalaki. Uminom siya ng kanyang beer, ngunit biglang lumitaw ang isang status window na nagsasabing may nakitang nakakapinsalang substansya kaya magsisimula ito sa pag-detoxify sa kanya. Gusto niyang alamin kung ano ang nangyayari kaya tumayo siya para pumunta sa kanyang kwarto, iniwan ang natitirang dried chicken para kay Gia. Sa kanyang kwarto, sinubukan niyang uminom ng ilang lata ng beer ngunit agad itong nabubuwag sa kanyang katawan ng system kaya hindi siya maaaring malasing muli. Nagtaka siya kung ito ba ay dahil sa isang uri ng skill na nakuha niya, kaya sinuri niya ang system at nalaman na nakuha niya ang isang skill na tinatawag na Blessing of the Weak bilang gantimpala. Ito ay isang skill na malaki ang pagtaas sa kanyang regenerative capabilities at nagka-cancel ng lahat ng negatibong status effects na ilalagay sa kanya. Ito ang gantimpala na nakuha niya mula sa Double Dungeon, ngunit dahil sa dami ng nangyari ay hindi niya naisip na tingnan ito. Ngayong malinaw na sa kanya, malamang ito ang dahilan kung bakit mayroon pa rin siyang braso at binti ngayon, dahil malamang ginawa ng skill na tumubo ulit ang mga ito habang siya ay nasa coma at marami pa siyang hindi naiintindihan tungkol sa system subalit sa ngayon ay nagpasya na lang siyang matulog. Mamaya ng gabing iyon, pumasok si Gia sa kanyang kwarto at sinabing may tumawag para sa kanya na nagngangalang Jinwoo, kaya pagkatapos mag-isip ng kaunti ay nagpasya siyang lumabas para makipagkita rito. Sa Taite Cafe, humingi si Jinwoo ng paumanhin sa biglaang pagtawag at di inaasahan ni Jinwoo na makikita niyang muli si Jinwoo pagkatapos ng gulong pinagdaanan nila, ngunit sinimulan ni Jinwoo sa pagsasabing labis siyang nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas ng kanyang buhay. Nagpasalamat din si Jinwoo sa kanya sa pagbibigay ng magic gem mula sa dungeon dahil malaki ang naitulong nito sa kanyang mga bayarin. Nagpasalamat din siya dito sa hindi pag-ulat ng tunay na nangyari sa Hunters Association dahil magdudulot ito ng malaking problema,
kung malaman nila na pinatay niya ang 6 na hunters kahit na ito'y ginawa niya para sa self-defense. Tinanong ni Jinwoo kung bakit niya nais makipagkita, at sinimulan ni Jinho na hilingin sa kanya na sumali sa isang attack force kasama siya at bago pa man natapos magsalita si Jinho, agad na tumanggi si Jinwoo dahil hindi siya ang tipong tao na makikisama sa mayamang bata. Tumayo siya para umalis ngunit nagmakaawa si Jinho sa kanya na samahan lang siya sa 19 pang dungeon raids para matugunan ang kanyang mga kinakailangan para sa kanyang layunin. Pumayag si Jinwoo na pakinggan siya at muling naupo, kaya sinimulan ni Jinho ipaliwanag na nais niyang maging isang guildmaster. Isa sa mga kondisyon para maging isa ay ang lumahok sa 20 dungeon raids, at ang isa na pinuntahan nila ni Jinwoo noong huli ay ang kanyang first raid at siya ay matalino at masipag mag-aral kaya kumpiyansa siya sa kanyang kakayahang pumasa sa written exam, ngunit halos wala siyang combat skill. Sinusubukan niyang maging guildmaster dahil bahagi ito ng kagustuhan ng kanyang tatay na magtatag ng isang guild na ikinagulat naman ni Jinwoo, kaso hindi ito masyadong kakaiba at dahil ang mga dungeons ay naglalaman ng ilan sa pinakamahalagang bagay sa mundo, ang pagtatatag ng isang guild at pag-rate sa mga dungeons para makuha ang mga mahahalagang ito ay magiging isang maayos na negosyo. Para magawa ito ay plano ng tatay niya na kumuha ng isang S-rank hunter bilang guildmaster at kung maaari, ang kapatid ni Jinho ang bilang vice guildmaster subalit hindi makita ni Jinwoo kung paano nila ito magagawa lalo na't mayroon lamang 7 test rank hunters sa buong bansa. Bukod pa dito, si Min Banggo lang ang hindi pa sumasali sa isang guild ngunit nagretiro na siya at ito ay mag-iiwan ng tanging opsyon na mangakit ng hunter mula sa ibang guild, ngunit ang paggawa nito ay katumbas ng paglagda sa isang death note para sa kanyang guild. Kaya nais ni Jinho na makakuha ng karanasan na kinakailangan para siya mismo ang maging guildmaster. Dito pumapasok ang kanyang panukala dahil alam niyang gusto ni Jinwoo na itago ang kanyang kapangyarihan, kaya kailangan niya ng isang mapagkakatiwalaang kasama na makakapasok sa mga dungeons kasama niya at magtago ng kanyang lihim. At dahil sa kasalukuyan siyang nasa E-rank, mas kahanga-hanga para kay Jinho na malinis ang mga dungeons habang kasama siya at di rin siya dumating ng walang plano dahil inilabas niya ang isang file mula sa kanyang bag at iniharap ito bilang isang bargaining chip. Ito ay ang floor plan ng isang gusali na pag-aari ng kumpanya ng kanyang tatay na kasalukuyang nagkakahalaga ng 30 bilyon. Kaya kung papayag si Jinwoo, magiging sa kanya ang gusaling iyon at nangangahulugan ito na babayaran siya ng 30 bilyon para lamang sa pagpunta sa 19 na raids at karaniwan, tatanggapin niya agad ang trabaho ngunit dahil siya lang ang tanging tao sa mundo na makakataas ng kanyang antas, iba ang kwento para sa kanya. Kung patuloy siyang makakakuha ng karanasan sa ganitong rate, balang araw ay aabot siya sa S-rank at maaaring lumampas pa ito at sa puntong iyon, hindi na magiging malaking halaga para sa kanya ang 30 bilyon. Mayroon ding katotohanan na hindi siya sigurado kung ang pagtutulungan ba ng mga tao ay makakaapekto sa kanyang rate ng pag-level up, kaya sa mga kadahilan ng iyon ay tinanggihan niya ang alok ni Jinho. Samantala sa Amerika ay nangongolekta ng impormasyon si Dong Yu at ito ang kapatid ni Dong Sok, at ito'y tungkol kay Jinwoo at Jinho dahil sila lang ang nakaligtas habang ang kapatid niya ay hindi. Pinakuha niya sa kanyang sekretarya ang mga file at saka nagtanong kung ano ang mangyayari kung pumatay siya ng isang tao sa ibang bansa. Hindi nagustuhan ng kanyang sekretarya kung saan papunta ang usapan ngunit sinagot niya na siya ay mapaparusahan sa kanyang krimen, gayunpaman ay isinasaalang-alang ang kanyang posisyon at ang pang-aabuso sa kapangyarihang pampulitika, malamang na makakatanggap siya ng ilang kaluwagan sa kanyang parusa. Matapos ito, hiniling niya sa kanyang sekretarya na linisin ang kanyang schedule dahil mayroon siyang tiyak na biyahe na kailangan niyang puntahan, ngunit hindi siya pinapayagan ng kanyang sekretarya na umiwas sa kanyang mga tungkulin bilang guildmaster. Kung wala siya ay maaaring gumuho ang guild at sa gayong sitwasyon, sinabi niya sa kanyang sekretarya na linisin ang kanyang schedule para makapaglakbay siya sa ibang pagkakataon, at umaasa siyang buhay pa rin sina Jinwoo at Jinho sa oras na mahahanap niya sila. Kinabukasan, makikita natin sina Jinwoo at Jia na magkasamang tumatakbo sa umaga at bihirang gusto niyang mag-ehersisyo, ngunit marahil ito ay dahil ayaw niyang lumaki pagkatapos ng lahat ng fried chicken na kinain niya kagabi. Sinabi ni Jinwoo sa kanya na magpatuloy lang sa pagtakbo sa kanyang sariling bilis habang siya ay lumalayo para matapos ang kanyang araw-araw na workout quest. Pagkatapos niyang matapos, natanggap niya ang kanyang gantimpala ngunit nagpasya siyang hindi muna ito kunin sakaling kailanganin niya ito sa ibang pagkakataon tulad ng huling nangyari.
Napansin din niya na tuloy pa rin ang pagbilang kahit na nakumpleto na niya ang kinakailangang 10 kilometro. Naisip niya na maaari siyang makakuha ng karagdagang gantimpala kung magpapatuloy siya, kaya nang sa wakas ay naabutan siya ni Gia ay muling tumakbo siya. Pagkatapos ng ilang pagtakbo, napansin niyang huminto ang counter nang umabot ito sa 20 kilometro, kaya ginawa niya ang dagdag na push-ups at sit-ups hanggang sa ma-max out din niya ito at nakatanggap ng isa pang gantimpala. Pinili niya ang isang blessed random loot box at nakakuha ng espesyal na susi na nagbubukas ng pinto patungo sa Demon Castle. Ang kinakailangang rank ay S rank, subalit sinasabi din nito na ang mga sangkap para sa isang elixir ng buhay na maaaring magpagaling ng lahat ng sakit ay maaaring makalap doon, na eksakto ang kailangan ni Jinwoo para tulungan ang kanyang ina. Nang gabing iyon, binisita niya ang kanyang ina na hindi pa rin sumasagot at nagpa siya na gagawin niya ang lahat para magamot siya at mamaya, binuksan niya ang pinto patungo sa Demon Castle kahit na ito ay isang S-rank dungeon na walang katiyakan na kaya niyang hawakan ang mga monster doon, ngunit kailangan niyang mag-take ng risk. Pumasok siya sa gate at na-transport sa isang mainit na impyerno, at inaamin niyang natatakot siya sa paglalakad dito, ngunit kahit na magkaproblema, maaari pa rin niyang gamitin ang return stone na nakuha niya mula sa instance dungeon. Nakatagpo siya ng unang monster dito at hinarap ang isang 3 ulong monster na aso, kaya sinalakay niya ito at inactivate niya ang kanyang dash skill para makalapit at nasugatan ang takong ng aso, ngunit hindi niya nagawang magdulot ng maraming pinsala. Natulak siya pabalik at napagtanto niyang masyadong malaki ang agwat sa lakas sa pagitan nilang dalawa, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang murderous intent skill para patas ang laban at mapahina ang monster. Ngunit na-cancel ito dahil sa pagkakaiba ng kapangyarihan. Sinubukan ni Jinwoo na saksakin ito sa mukha gamit ang kanyang dagger, kahit na tumama ang kanyang saksak ay hindi sapat ang epekto ng paralysis para mapigilan ang monster at nagsisimula na siyang maubusan ng mga opsyon at wala siyang magawa kundi tumakbo at umiwas. Ngunit nabigla siya ng monster at nakagat ang isang malaking piraso mula sa kanyang braso. Pagkatapos ay itinapon siya sa lupa at tinapakan hanggang sa mawala ang isang bar ng kanyang health, at parang hindi pa sapat ang lakas niya kaya inactivate ng Cerberus ang isang skill na dinodoble ang lahat ng stats nito, kaya imposible nang talunin ito ni Jinwoo sa puntong ito. Bago pa man niya maisip kung ano ang nangyayari, naitapon siya sa isa pang pader na naiwan na lamang ang kalahati ng kanyang kalusugan at wala na siyang ibang pagpipilian habang muling sumusugod ang Cerberus. Kaya tinanggap niya ang kanyang gantimpalang full recovery at tumalon sa mukha nito bago saksakin ang mata nito. Natuwa si Jinwoo na sa wakas ay nagawa niyang makapinsala, ngunit pagkatapos ay inabisuhan siya ng sistema na ang atake na kanyang inilunsad ay hindi talaga nakasakit dito. Natulak siya pabalik muli at nabawasan ang kanyang kalusugan hanggang sa bumaba ito ng higit pa sa kalahati. Patuloy ang pag-atake ng Cerberus kay Jinwoo hanggang sa siya ay naitapon at nagulong ng 4 na beses sa sahig. Naging desperado siya kaya nagtapon siya ng alikabok para magkaroon ng oras at makahanap ng lugar na pagtataguan. Napagpasyahan niyang masyadong mapanganib ito kaya balak niyang gamitin ang return stone, ngunit bago niya magawa, natagpuan siya ng Cerberus at naitapon ito palayo at may dalawa na lang siyang pagpipilian, talunin ang Cerberus o mamatay. Kritikal na ang kanyang kalusugan kaso nagamit na niya ang kanyang gantimpalang recovery, kaya sinimulan niyang tingnan ang sistema para makita kung mayroon siyang magagamit para makarecover. Sa kabutihang palad ay nakakita siya ng item store at bumili ng ilang bote ng healing potion para makabawi ng ilang kalusugan, ngunit ang mga ito ay nagpapagaling lamang ng 100 puntos kaya halos wala itong silbi sa kanya ngayon. Bilang huling paraan, nilaklak niya ang bote ng lason na nakuha niya noon para sa 20% na pagbabawas ng pinsala bago muling umatake ang Cerberus. At ngayon ay nasa bingit na siya ng kamatayan at doon ay umatake si Jinwoo na parang bagong tao, paulit-ulit na sinasaktan ang Cerberus at palaging tina-target ang mga mata nito tuwing may pagkakataon siya. Sa huli, nang malapit na sa 0 ang kalusugan ni Jinwoo ay naipon ang lahat ng pinsalang kanyang nagawa sa Cerberus, at matagumpay niyang napatay ito at tumaas ang kanyang antas ng ilang beses at bilang resulta, nagamot ang pinsalang natamo niya. Subalit ang Cerberus ay bantay lamang ng pintuan ng Demon Castle, kaya kahit na nakakuha siya ng susi para pumasok sa kastilyo, napagtanto ni Gina na hindi pa siya handa at nagpasya siyang babalik na lamang siya pag mayroon na siyang mas maraming kapangyarihan. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.